First time mo sa Taiwan? Ganito lang yan. Tuturo ko sa'yo yung mga kailangan mong malaman para sa first Taiwan trip mo. If you're new here, hey, it's CNC na share travel tips para masulit mo yung bakasyon mo kasi deserve mo yan. In the past, nakagawa na rin ako ng 100 plus short form videos para sa Taiwan travel. Pero first time na gumawa ako ngayon ng long form video para ituro sa inyo step by step ano yung mga kailangan nyong i-prepare at mga kailangan nyong malaman para sa upcoming Taiwan trip mo. First on my list, travel requirements. Actually, madali lang mag-visit ng Taiwan kasi konti lang ang kailangan mong i-prepare. Number one, syempre, required na meron kang valid na passport. Ngayon, sa passport na yan, hindi mo kailangan ng visa if you're a Philippine passport holder kasi visa exempt or visa free tayo sa Taiwan up until July 31, 2026. Ngayon, kung tatanungin mo ko kung mag-extend, hindi pa natin alam pero I feel like mag-extend siya pero officially antayin muna natin yung announcement. So that means kung ang nabook nyo na flight or plano nyong i-book ng flight after July 31, 2026, may chance na hihingan na kayo ng visa. Pero again, fingers crossed kasi feel ko mag-extend naman. Siyempre, pagpalabas ng Pilipinas, required pa rin po ang e-travel. So, e-travel is your official document pag dumaan kayo sa Philippine Immigration. So, sa Pilipinas na immigration yan. Fini-fill out yan 72 hours before your flight. So, after mong mag-fill out ng e-travel, meron yung QR code tapos itatago mo na lang yan para just in case na hanapin dun sa immigration. And then, sa Taiwan mismo, merong parang e-travel. Ang tawag is yung Taiwan Arrival Card. Online yan fini-fill out parang e-travel and yan naman yung official document mo para sa pagpasok sa Taiwan. So, sa Taiwan Immigration na ang gumagamit niyan. Ang Taiwan Online Arrival Card ay libre parang e-travel. So guys, wala pong kailangang bayaran sa e-travel tsaka Taiwan Arrival Card. Kapag ang website ay humingi ng any form of payment, credit card, debit card, or kahit mga GCash, Maya, ganyan, malamang sa malamang scam yan kasi libre po yung mga yan. Just take note pala na kailangan mag-submit lahat ng Taiwan Arrival Card. Kahit sanggol, kailangan ma-declare sa Arrival Card. So pwede kayo mag-submit sa group so magkakasama na kayo in one family sa isang submission. Second is kailan ba yung best time to go sa Taiwan? Actually, depende yan sa preference nyo kasi 4 seasons ang Taiwan, meaning meron siyang summer, winter, spring, and autumn. Personally, I like visiting Taiwan ng around December to February kasi yan yung mga pinakamalalamig na months. Pero depende na lang sa inyo kung ano yung preferred yung temperature. Personally din, iiwasan ko ang June at July kasi ito yung months na pinakamainit at saka medyo maulan tong mga months na to. Meron din pala akong cheat sheet kung gusto niyo ng kopya para meron kayong reference kung magbubook pa lang kayo ng flight pa Taiwan. Third, yung pagbobook ng flight. So alam ko maraming nalilito dito pero at least coming from the Philippines, merong dalawang airport na pwedeng paglandingan kapag nasa Taiwan na. Ang una ay yung Taoyuan International Airport. Ang bagsak nito ay papuntang Taipei, so doon siya mas malapit. Yung second naman is yung Kaohsiung International Airport. Papunta naman po yan ng Kaohsiung. Take note na tong dalawang airport na to is sobrang magkalayo. In fact, ang Taoyuan Airport po ay nasa northern part of Taiwan at ang Kaohsiung Airport ay nasa southern part of Taiwan. So kailangan alam nyo saan kayo pupunta na city or area bago kayo mag-book kung anong airport yung pupuntahan ninyo. Number 4, pagdating naman sa mga hotel, ang typical area na pinupuntahan ng mga turista and specifically mga Pilipino, yung areas ng Ximending at saka Taipei Main Station. Admittedly, famous tong areas na to for a reason. Ang Ximending na area kasi ay medyo nightlife na area, may mga night market at marami talagang shopping dun sa area na yon. Maraming ganap sa area, marami ring kainan, and marami talagang pwedeng puntahan. So it's very understandable na marami ring Pinoy na nagsistay dun. And because yung mga hotels actually sa Ximending area can range from the budget hotels to mid-range and even more premium ones. Ang Taipei Main Station naman maganda rin na area kasi doon mas malapit ka sa Airport MRT. Yung Airport MRT kasi yung isa sa mga pinakamabibilis na transportation coming from the airport ng Taoyuan papunta doon sa mismong city center na ng Taipei. Personally, kapag nagbo-book ng hotel, yung dalawang areas din na yan ang tinitingnan ko because of their proximity to the train station at saka proximity to the airport MRT. Taipei Main Station din kasi madalas ang mga meet-up point ng mga tours or mga day tours na pwede nyong i-book sa Klook or Agoda. Speaking of Agoda, meron pala tayong 10% off kapag nag-book kayo ng hotel using my Agoda promo code HeyENCHotel. Make sure lang to claim that doon sa mismong home screen ng Agoda app para ma-save sa wallet nyo.
And up to 3 times use pala yan For transportation, very efficient naman sa Taiwan, both trains and buses. And para mas madali sa inyong makaikot, I highly recommend to get a transportation card. Meron kang choices sa mga transportation card and ang pinaka-famous of course is what they call the Easy Card. So yung Easy Card, imagine nyo, para siyang beep card, reloadable siya and pay per use. So kada tap in mo at tap out, nacha-charge siya. So, kunyari, sumakay ka from station A to station B, paglabas mo, madededuct na lang yung load ng card na to. So, dahil reloadable siya, pwede mo siyang i-reload sa mga train station, pwede rin sa 7-Eleven. By the way, ang Easy Card pwedeng gamitin halos sa buong Taiwan, regardless kung Taipei o Kaohsiung pa yan. Ang Easy Card tinatanggap sa mga trains, buses, and alam nyo ba na yung load nito actually, pwede nyo rin ipangbayad sa mga convenience stores and even restaurants. Kung hindi ka naman masyadong sasakay ng bus and feel mo Taipei MRT lang talaga ang sasakyan mo and gagala ka for a particular day, I suggest you can also get the Taipei MRT Pass. Unlimited pass to na pwede kang sumakay unlimited in one day or depende kung ano yung kinuha mong variant para dun sa Taipei MRT. Take note na MRT trains lang ang covered ng pass na to. Available to sa 1-day pass, 24 hours, 48 and even 72 hours na variant. So itong pass na to, hindi niya siya pwede gamitin sa buses and hindi rin siya reloadable. Pag nag-expire na, wala na, tapos na. So you have to buy another card. Ngayon, for first-timers, usually, gusto nating pumunta sa mga tourist attractions and gusto natin covered na tayo kahit ano pa halos yung sakyan natin. So doon papasok itong kulay green, ito yung Taipei Fun Pass na unlimited version. Unlimited siya kasi yes, unlimited siya sa Taipei MRT, unlimited din siya sa mga Taipei na city buses, yung mga 3 digits na bus, and kasama na dito actually yung mga experiences for tourists and mga entrance fees nandito na din. May listahan naman to, you can check out the link in the description para ma-check nyo yung price and yung mga inclusions ng Taipei Fun Pass Unlimited. There is also a version ng Taipei Fun Pass na kulay brown. Yung kulay brown naman is called the Taipei Fun Pass Transportation. Yun naman ginagamit para lang specifically sa transportation. Unlimited siya sa Taipei MRT, city buses, and tourist shuttle buses, pero unlike the green version, hindi kasama doon yung mga entrance fees ng attractions. Sulit itong Taipei Fun Pass Unlimited, lalo if first time mo and if plano mo talagang mag-ikot sa Taipei and ma-experience yung mga famous tourist attractions. By the way, lahat ng cards na binanggit ko available for booking sa Klook, and if first time Klook user ka, meron kang up to 5% off using my promo code. Lahat din ng links doon sa cards na binanggit ko, check nyo na lang sa description. By the way, hindi covered ng lahat ng cards na yon yung THSR or yung Taiwan High Speed Rail. Para siyang bullet train or Shinkansen equivalent kung Japan. Ang Taiwan High Speed Rail kasi may sarili din yung tickets that you can actually still book online, pero again, separate siya from all the cards that I mentioned. Siguro gagawa na lang ako ng separate video covering Taiwan High Speed Rail. Number 7 is navigation. Actually, very easy kasi for me personally, I only use Google Maps para sa navigation. Ituturo niya na agad sa'yo kung paano pumunta from point A to point B. I know there are other app options pero honestly for me, Google Maps lang sapat na. Just in case maganda ligaw-ligaw kayo or lalo kung may kasama kayong kids or seniors, meron din palang Uber app na pwede naman gamitin doon. There's also an app called Bolt, para siyang Uber pero personally hindi ko pa siya nagagamit. Take note na wala pong Grab na app doon sa Taiwan. Pag pumunta pala kayo ng Taiwan and gagamit kayo ng Uber, make sure to set that up habang nasa Pilipinas kasi baka hingan kayo ng one-time PIN. Maglagay na rin kayo ng credit card or debit card doon sa Uber account para pagdating nyo ng Taiwan, mas madali nang mag-book. No need naman ng local SIM or local number kapag gagamit ng Uber once registered ka na. Point number 8, day tours. Actually, ang Taiwan, madali naman siyang i-DIY kasi again, very efficient ang transportation, madaling sumakay ng train, ng bus, and madali rin i-navigate with Google Maps. However, for first-timers and especially yung may kasamang elderly or kasamang mga bata, yung mga day tours na pwedeng mabook sa Klook, actually, pwede ko din i-recommend. Kasi minsan, kapag sobrang lalayo din, honestly, hindi worth it yung pagod ng DIY. Ang advantage kasi ng mga day tour na nasa Klook, meron ka ng tour bus na sasakay ka na lang at dadaling ka niya paikot sa mga tourist destinations at ibabalik kung saan ka din niya pinick up. Typically, itong mga day tours na to, makikita mo din sa Klook, and ang pick up at drop off nito, either sa Taipei Main Station lang din or Ximending. Isa itong North Coast Day Tour sa mga recommended tours ko, and you can again book this via Klook. Check nyo na lang yung description para sa link. And yes, kung first time Klook user, applicable pa din yung promo code natin na HeyENC Klook.
Next ay yung mga tourist spots or places to visit sa Taiwan lalo na kung first time mo. Actually guys, sobrang dami nun and in fact, nagawan ko naman na ng maraming short videos yung mga tourist places na yon. Meron din ako mga sample itineraries na pwede nyong i-check and mga specific guides per tourist attraction or tourist destination. Check the description or you can just visit heyenc.com/Taiwan for all a copy of these guides. Last on my list is yung actual planning na ng travel nyo. Sa dinami-dami ng mga videos na napanood nyo and mga travel guides na nabasa nyo, it's very important na put them all together in one file. So pag samasamahin nyo yung itinerary, yung budget, lahat ng bookings, etc. So with that, ginawan ko kayo ng free template na pwede nyong i-download. It's my all-in-one travel budget and itinerary planner. You can download that sa heyenc.com and again guys, libre lang yan, hindi po tayo nagpapabayad. Within the same website guys, again, ma-access nyo lahat ng travel guides natin, lahat ng cheat sheets and other templates that will help you sa pagpaplano ng Taiwan trip nyo. All these templates again are free pero ang favor na hingin ko lang is to share these para din marami pang makagamit na mga pupunta rin sa Taiwan. And that ends our video guys. I hope this has been helpful and hopefully ma-share nyo din tong video na to sa mga kaibigan nyo or mga kamag-anak na may planong pumunta ng Taiwan. Ang tip ko lang sa inyo is always enjoy your trips kasi honestly kaya nga tayo nagbabakasyon para mag-relax and having all these information can help you to have that stress-free na bakasyon. So hopefully nakatulong tong video na to at lahat ng templates at cheat sheets na madadownload nyo from my website. And if you like this video format, please comment below at kung may mga tanong pa kayo, pwede rin kayong mag-join sa FB group natin na Taiwan DIY Travel for Pinoys. Open din naman ang comment section ng video na to and I will try to answer as much as I can. Again, this is Ian. Hope this helps. More travel soon!